more! Welcome back to my channel. Again, my name is Jack. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo and i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so tignan natin guys, love reading. Doon muna tayo guys sa sitwasyon. Okay. Meron tayong the devil, ibig sabihin may sumira, may naninira. Death pala, sorry. Death. May sumira guys sa relasyon nyo. And I think guys, naghiwalay kayo na tong taong to. And may nakakita ko guys, second chance dito. Pwede nagbalikan kayo. Or possible guys, no? Mataas ang chance na magbalikan kayo nito kung ex mo tong tinatanong mo. Kasi to patungkol sa mga ex. So, sa pagbabalik na tong taong to guys, may pagbabago ng mangyayari sa kanya. Ay no, new beginning, transformation, powerful movement. So, mararamdaman mo rin guys yung pagiging maasikaso niya, mararamdaman mo rin yung mga bagay na hindi niya ginawa noong nagsasama pa kayong dalawa. Okay? So, ayan, death. Ayan. Tignan pa natin. Meron tayong 7 of Wands. Diba? Yan o. So, feeling ko guys, nagkaroon dito ng ano, parang tawag doon, interrogation. Interrogation, no? Parang kinumpronta. So, feeling ko guys, pinrotektahan ng person mo yung sarili niya. May mga tinanong ka sa kanya na hindi naman niya nasagot. Or madalas guys, hindi na niya sinasagot. Mas madalas nga yung pag-iwas niya. So, mararamdaman mo parang kung mahal ka niya, hindi ka niya iiwasan. Okay, pero nararamdaman ko kasi guys yung pag-iwas ng person mo dito sa connection yung dalawa. Lalo na pag ikaw ay may tinatanong sa kanya, maliit na bagay, parang natitrigger siya. Okay, so feeling ko guys, lumiit ang mundo mo, and sa mundong yun, siya na lang yun nandoon. Marami kang sinacrifice, tinalikuran, pamilya mo, mga kaibigan, mga malalapit sa inyo guys, para dito sa taong to. No? Ganon kaliit yung mundo mo. Parang yung iba sa inyo guys, parang pili mo na bilanggo ka pa, wala kang kayang gawin, wala kang kakayahan. Lahat ng bagay na ginagawa para sa sarili mo is laging pabor dito sa taong to. Ganon mo siya guys, minahal. As in, binigay mo na lahat sa kanya, ni wala kang tinira man lang sa sarili mo. Okay, yun yung mahirap guys sa love life talaga, sa relasyon, no? Yung talagang wala tayong ititira sa sarili natin. Dahil mahal natin yung isang tao kasi akala natin, or akala nyo, na mamahalin din nila tayo pag naging tapat tayo. Okay, kayo lang pala, ba't nakikita yun? O baka kasi naman sabihin nyo, hindi ko na-experience. Lahat naman tao na-experience yun, guys. Okay? Diba? Sabi ko sa inyo, guys, baka akala mo, magiging tapat sa inyo yung person mo pag ganyan yung ginawa mo sa kanya na halos sinasamba mo na siya. Okay. So, ayan, guys, past itong binabasa natin, pero kasi pinakita agad yung death. Pwedeng iba sa inyo, kaya muna ito yung pinakita. Pwedeng hoping pa kayo na magkaayos kayo. At sinasabi dyan na maayos pa. Tingnan natin. Okay, so meron tayong parties, indulgence, happiness. 3 of Cups. Okay, so sa pinapakita sa akin dito guys, mahilig siya sa kasiyahan. Nag-explore pa tong taong to. Pero ngayon kasi guys, yung energy mo, ito Queen of Cups. Lagi ka nanlilimos ng pagmamahal sa kanya. Ba't parang masaya pa siya sa piling ng ibang tao? Bakit hindi ka man lang niya pinapansin? Ito yung energy niya. Okay, nagsasaya siya sa piling ng iba, samantalang, nagsasaya siya sa piling ng mga kaibigan niya, family niya. Pero ikaw guys, Queen of Cups. So yun guys, pinost ko lang kasi binuksan ko yung ilaw. Okay, so ayan guys, yung 3 of Cups. Diba? Masaya siya sa ibang tao Parang feeling niya, parang mas masaya pa siya doon. Ikaw parang hindi mo alam kung nasa na ba yung lugar mo Ano na ba ikaw sa buhay niya. Nanlilimos ka na lang ng pagmamahal guys Diba? Nakukontent ako dun sa maliit na binibigay niya sa inyo na atensyon. So parang nandun sa point na parang feeling mo, ay, mahal pa pala ako nito.
Kasi nabibigyan niya pa ako ng time. 'Di ba? Grabe, puro magagandang bagay lang ang nakikita mo sa taong to na hindi mo nakita yung mga masamang nagawa niya sa inyo. Okay? Tignan pa natin. So, kahit may mga tao na pinagsasabihan na kayo guys na hindi na makakabuti sa itong taong to kahit sinasabi nila sa inyo na parang lumayo ka na kaya dyan kasi parang hindi na worth it. So, malinaw guys ang pinapakita sa akin to, dito na parang mas pakikinggan mo pa rin yung person mo kahit hindi na tama. Kahit hindi na maganda yung ginagawa sa inyo. Okay? Meron tayong King of Coins. Wala nga siya plano sa inyo eh. Grounded, successful business empire. Okay, pwedeng may business or may nagbuo ba kayo ng business? Pwedeng ikaw guys yung naging ikaw yung nagbigay ng pampuhunan or pwedeng siya or kung sino man pero mas malinaw guys sa'yo. Nakita ko nalulugi to. Nalugi tong business na to. Then I think may pagkakautang sa itong taong to. Okay? Ayan. Then siguro hindi kayo makahiwalay kasi iniisip nyo yung mga na-provide or pwedeng napundar nyo. Okay, napundar nyo na tong person na to. So, pag bumitaw ka dito, manghihinayang ka dun sa mga bagay na binigay mo. Kung makita mo, ayan o. Nalugi yung business, naka-reverse, corrupt, greedy, materialistic. Yan ang personality niya. So, masyado kanyang dinidegrade. Masyado kanya guys, kinokontrol, kinukurakot. Kasi greedy siya eh. Tapos kung makita nyo guys, materialistic, gusto niyang bilhin yung mga bagay na gusto niya. So, ano ka? Ano ka sa kanya? Bangko? Tagalabas ng pera? Ikaw mag-isip. Ikaw ang nakakaramdam niyan. So, malakas guys ang energy ng Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, tingnan pa natin. Okay, energy ni person. Ano yung nararamdaman sa inyo? Okay, I think kailangan kong gumamit ng ibang card. Para ibang energy naman. Okay. Nararamdaman ng person mo sa'yo. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Energy ni person. Okay. And nararamdaman mo naman kay person. Nararamdaman mo kay person. Okay. So, tignan natin guys. Energy ni person. Nararamdaman niya sa iyo ngayon. As in ngayon. Okay. So, pamilya. Yun ang nararamdaman niya sa iyo. Isa kang pamilya para sa kanya. Malapit sa kanya. Siguro nagplano kayong bumuo ng pamilya. Or pwede ito yung sinasabi mo lagi sa kanya. Gusto mo magkaroon kayo ng pamilya. Or pwede naman talaga may pamilya naman talaga kayo. Baka naaalala niya lang. Paano kung buong pamilya pa kayo? Parang ganyan. Paano kung okay pa kayo? Okay. Ten of Pentacles kasi guys, sabi ko nga sa inyo, maayos pa to eh. Okay, maayos niyo pa to eh. So, siguro naman guys, kahit naging masama siya sa kabilang banda, may magandang bagay, may maganda pa rin siya guys nagawa. Hindi man sa inyo, pwedeng sa anak nyo, or pwedeng sa pamilya mo. Okay? So, tingnan natin guys, ano naman ang tingin sa ni person. Four of Swords. Aware siya na nasaktan ka niya. Aware siya na iniwan ka niya. At talagang hindi mo kinaya yung paglayo niya. Okay, siguro nagmakaawa ka sa kanya nung una. Yan ang nakikita niya sa iyo ngayon na parang okay ka na ba? Naka-recover ka na ba? Kaya mo na ba? So, yan guys yung pinapakita sa akin dito. So, ngayon guys, puro ikaw yung tinitignan niya. Parang nahihiya siya. Okay, nahihiya siya na parang bumalik siguro sa inyo or nahiya siya na i-approach ka kasi iniisip niya rito na baka hindi mo na siya tanggapin or naiisip niya na parang oh my God, kasalanan ko. Tapos ngayon babalik ako. Parang ang kapal naman ng mukha ko. Parang ganun.
Kapal naman ng mukha ko na bumalik, tas ganito naman yung ginawa ko sa kanya. So, yun guys, yung malinaw na sasagap ko. So, tingnan natin guys, ano naman ang, okay, ano naman ang magiging action ni person. Queen of Wands. Naku, tutuksihin ka nito, oh. Para siyang tukso. Alam niyo ba yung tukso? Yung kantang tukso ba yun? Ano eh, maraming winasak na tahanan. So, Queen of Wands kasi guys, ano to eh, tukso. Maraming temptation. O, tetempt ka niya, tutuksuhin ka niya, aakitin ka niya. Sabi ko sa inyo guys, parang yung kanta na ano, maraming winasak na tahanan. O, tukso, layuan mo ako. So, pwede guys, may naunang pamilya yan. Pwede rin naman guys, nagkaroon kayo ng pamilya, pero siya din mismo yung sumira sa pamilya nyo. Siya rin mismo yung unang tumalikod sa pamilya nyo. Tingnan natin guys, ano naman yung magiging outcome, King of Wands. Okay. Guys ha, yung si King of Wands kasi talaga, ano to eh, mahal ka pa nito. Kasi passionate pa rin siya sa inyo, tas energy ng Leo. Passionate pa rin sa inyo yung person mo. Mahal ka nitong person mo na to. Okay? So, siguro noon hindi niya naman na-realize talaga. Or pwede rin naman guys na kaya kayo naghiwalay dahil sa sitwasyon. Minsan naman kasi guys, hindi naman lagi naghihiwalay isang tao dahil lang sa kagustuhan nila. Yung iba kasi dahil sa sitwasyon, nahihirapan kayo na mag-move forward kasi dahil sa sitwasyon na parang pag hindi umalis yung isa, hindi kayo makakausad. Kasi yung energy nyo guys, ganito eh. Ganyan lang kabalanse. So, parang kailangan umalis yung isa para makausad yung isa. Parang ganun. So, bottom of the deck, guys, meron tayong Ten of Swords. Iniisip niya yung paglayo niya sa inyo noon. Ayun, oh. Nung lumayo siya sa inyo, guys, sa pinapakita sa akin dito, hindi rin naging madali sa kanya kasi lagi siyang kinokonsensya. Lagi niyang iniisip-isip yun. Bakit niya ginawa yun? Ba't kayo humantong doon? Bakit siya humantong doon? Napapatanong din siya sa sarili niya. So, malakas pong energy ng mga earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, Leo. Ayan, sa mga fire sign, no, Aries, Leo, Sagittarius, pero mas malakas po ang Leo. And, Four of Swords. Ayan, Aquarius, Gemini, Libra. Tignan naman natin guys sa side mo. Ano yung nararamdaman mo kay person? Judgment. Ano siya? Tatay ng anak mo, nanay ng anak mo. Ganun mo na lang siya tinitignan. Parang may ugnayan na lang kasi dahil may anak or pwedeng dahil kababata mo siya, pwedeng ganyan. Or pwedeng dati mo siyang kaibigan. Okay? So, titignan natin guys, ano naman po yung magiging outcome. O, tingin sa'yo, ano ba yun? Ano na ako guys, nagsashuffle-shuffle. Tingin ni person, at tingin mo kay person, meron tayong Four of Torches. Oh, may plano pala kayo magpakasal eh. Or kasal kayo. Tingin mo sa kanya guys, parang normal na naging asawa mo, pero wala akong nafe-feel na parang may nararamdaman ka pang love din sa taong to. So, parang may title na lang na tatay siya or nanay siya ng anak nyo. Kinasal kayo. Yun na lang yun. Yun na lang yun, guys. Tignan natin, guys, ano naman yung magiging action mo. Meron tayong King of Cups. Napatawad mo na to. Pero hindi ibig sabihin na pinatawad is pwede mo pa siyang papasukan sa buhay mo. So, kung gusto niyang bumalik, paghihirapan ka dapat niya. Kasi King of Cups yung energy mo eh. Or Queen of Cups. Papagpatawad kang tao. Mahaba yung pasensya mo. Pero alam mo yung kasabihan na na parang you will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to you. Ganon. Diba? Parang hindi mo ma-experience. Tatagalogin na lang natin. Kasabihan kasi yun. Parang hindi mo ma-experience yung bagay na yon hanggat hindi mo na-experience o hindi niya na-experience. Pwedeng na-experience niya sa ibang tao na natempt siya sa iba. Okay? Pwedeng may nangyaring ganyan. So, ayun, no? Parang napatawad na kita pero yung ginawa mo habang buhay nang tatatak sa akin. Okay. So, tignan natin guys ano yung outcome. Meron tayong Five of Swords. Tignan mo, parehas naman tayo nahirapan nun ha. Parang ganon. Parehas naman tayo nahirapan nun pero hindi kita sinukuan. Pero ikaw, sumuko ka.
Okay? Parehas tayong nahihirapan pero parang ako yung nagpaubaya or nagbigay ng, parang nag-giveaway para makausad ka. As in, pigang-piga ako, busal na nga lang kung anong mang meron ako eh. Kasi ibinigay mo siguro lahat sa kanya. Kagaya sabi ko kanina, then parang hindi pa rin na-content itong taong to. Yun yung na-channel ko lang guys na energy. Okay? Sinabi ko na, kasi ang hirap din guys i-explain. Mas maganda talagang sabihin na natin yung sina-channel. Bottom of the deck guys, meron tayong Ace of Torches. Parang ako nga hindi natukso sa iba eh. So ikaw bakit mo nagawa? Wala naman akong ginawang masama sa'yo. Okay? Parang minahal naman kita. Minahal naman kita nung buong buhay ko. Ayan. So, guys, malakas ang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio sa side mo. So, tingnan pa natin. Okay. Saan na patungo to relationship na to? Meron tayong Four of Swords, Princess of Pentacles, and Seven of Swords. Naku. Kung may anak kayo guys, yun yung isa sa pinangihinayangan niya. Pinagsisisihan niya. Parang feeling niya, laki niyang tanga sa ginawa niya. Hindi niya rin alam ba't siya humantong doon. Natukso talaga siya guys ng sobra-sobra. And after ng tukso na yun, pinagsisihan niya yun. Kung saan na patungo, paghihirapan ka niya eh. Prince of Pentacles, so. Seven of Swords. Kahit na parang alam niya na may papanalo niya pa ba or baka hindi na. So, tignan natin guys, love advice. Meron tayong union. The union of divine soul counterparts is miraculous event that begins when you least expect it. Mukhang may pagkikita ulit talaga sa inyo. Baka doon mabuo yun. Boundaries, ayan. Wala eh, medyo limitado ka na eh. Nagsiset ka lagi ng boundaries dito sa connection yung dalawa. Kumbaga, hindi ka na para maging ano pa, parang magpakatanga pa siguro sa kanya. Or basta, once na magkita kayo, wala kang emosyon, wala talaga. Parang ordinaryong tao na lang siya sa buhay mo na nakakatawa kasi wala ka na rin kahit galit na nararamdaman. And kaya may boundaries dyan kasi mararamdaman ng person mo na every time na didikit siya sa inyo, umiiwas ka kasi ang awkward. Na-awkwardan ka. Meron tayong rejoice. Embrace your loving connection and rejoice. So, feeling ko guys, naalala mo rin yung mga masasayang nagawa niya naman sa inyo. Naalala mo naman kahit pa paano yung mga kabutihan niya. And parang sa pagkasama niya naman guys, naging maayos naman kayo eh. Naging masaya naman kayo hanggang dumating sa point na parang may dumating siguro na toxic. Then yun din yung naging dahilan bakit nag-cheat tong person na to. Mensahe ni person, meron tayong so many things remind me of you. Di ka pala niya nakalimutan kahit hiwalay na kayo. Like ka na alala nito. Meron tayong I want to tell you how I feel. I think sa inyo lang guys nagiging open tong taong to. Kahit natetempt siya sa iba or nag-cheat talaga siya, hindi niya makuhang maging open doon sa mga yun. Tingnan natin, meron tayong I regret lying to you, diba? Nagsinungaling siya sa inyo. Marami siyang tinago, hindi siya naging tapat. Okay, tingnan natin guys, last message ni person sa inyo. Last message ni person sa'yo. Meron tayong I'm not available. Oh! Kaya pala eh. Committed pa pala to sa iba. As in ngayon ha. Committed pa to sa iba. May karelasyon pa siya. Pero I think ito ha. Hinabasa natin kanina. Sa future na yon babalik pa rin siya sa inyo. Sa ngayon kasi guys, pinapanindigan niya pa yung taong ipinalit niya sa inyo. And napakasakit kasi talaga. Masasabi mo na, hindi na, ayoko na. Ginawa niya na sa akin to, sinaktan niya na ako. Pero guys, nasa inyo yan. Okay? So, mag-base ka na lang sa reading natin kung dapat pa ba, tama pa bang papalikin sa buhay mo. Tingnan natin, meron tayong I wish I could share my good news with you. Diba? Hindi siya available ngayon eh. O hindi pa siya handa. Pwedeng ganon. And, yun din yung gusto niya. Maging, ano siya, parang, feeling ko masaya siya tuwing pinakausap ka niya. Masaya siya tuwing
sinashare niya sa inyo yung mga nangyayari sa buhay niya na problema. Ikaw lang yung napagsasabihan niya, we will be together again. O, diba? Sabi ko sa inyo. Ngayon, hindi yan available, pero babalik at babalik daw siya, guys. Diba? Lakas ng loob. Okay, so ayan, guys. Ito lang naman po ang inyong daily love reading. Sa mga interesado sa private reading, message nyo na lang ako sa Jade Tarot sa Facebook. Ayan, or iwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa atin pong description box below. Okay, so sa mga interesado lang, guys. Maraming salamat po. Bye-bye!